Wawawi. Wala na sigurong mas matindi sa mga ganitong balita. Basahin ho natin sa Kapitulo 3.4 ng Philippine Media. Nasa description yan sa Facebook ho nila. Nakakatuwa lang kasi sabi ng ganon, investigasyon sa alegasyon ng mga marino magiging sarswera lang umano ayon kay Senator Erwin Tulfo. Di ko napapatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinapasinungalingan ang kanilang sinasabi. Mali-mali po. Problema kasi magiging parang sarswela na lang na naman yan. Telenovela, ang Senate can only investigate in aid of legislation. We are still talking about accountability and ang problema, naubos oras ng pag-iimbestiga. Mula naman, ganyan naman eh. Bakit ganun, sir? Pero pag aaligasyonan o aakusahan si BP Sara, no, hindi naman siya, kumbaga pangkalahatan ito, no. Napapansin ko lang, pag si BP Sara po ang aakusahan, abay kabilis-bilis. Abay kabilis-bilis nilang gustong paimbestigahan. At ang dami na agad nilang sinasabi, hindi lang isa ang magsasalita. Halos lahat po ng kalaban ng Duterte magsasalita laban sa Duterte. Huhusgahan agad nila si Duterte. Bakit ho ganito, sir? Wow naman. Grabe, no, Pilipinas, imbis na maging interesado sila, Marines magsasalita ng ganyan. Aba, mga natin yan, nakakampi natin yan, bakit nagkaganyan? Ba't kaya ganyan? Totoo kaya ang aligasyon na yan? Sige, simulan natin. Pag-aralan natin yung sinasabi ng mga Marines na to. Kaso, ikaw agad ng husga eh. Alam nyo kaya nasisira yung mga Tulfo? Sa aking pananaw lang, sir, Sige, napakabait nyo na noon. Pero alam nyo, sa ginagawa nyong to, parang nakakakupal. Ang kukupal nyo eh. No hate po sa personal Dapat ho, hindi lang kayo one-sided. Para naman kayong dito eh. Nakikita po yung pagkabias ho ninyo. Sariling opinion ko lang ito Dapat po pag may mga aligasyon patungkol po sa mga panig ninyo, dapat nag-iimbestiga din kayo. Ang problema, pag patungkol kay BP Sara, ang titindi nyo kumagat. Pero dito ayaw nyo man lang tikman. Wow. Ang galing talaga. Basta nga tayo ng mga comment dito. Avoidance can strengthen the perception that the accusation is valid even if it's not proven. Kasi English yun No? Kasi ang bilis ho nilang parang tatanggi. Parang ayaw na natin pag-usapan yan. Ayaw. Oo naman, billion ho yung nawawalang pera ng Pilipinas. Para lang naman po na pag-usapan ninyo yan. Mas mauubos po ang oras natin kapag puro Duterte na lamang ang inyong aasikasuhin. Duterte sa umaga, pagising ninyo, mag-iisip kayo. Yung mga taga-kabila, iisipin nila ano na naman i-content nila laban kay BP Sara. O kaya sa Davao City, magpipicture sila ng mga traffic po sa EDSA, tapos ipopost nila, traffic daw, heavy traffic po sa Davao City. Tapos sa uli, sasabihin nila, hindi naman namin sinasabing Davao City yung nasa picture. No, alam niyo yung mga ganong style, mga safe, pipicturean nila yung traffic po sa EDSA, tapos ika-caption nila, most traffic daw po yung Davao City. Bandang uli, pwede silang magsalita. Hindi naman namin sinasabing yung picture na yan, Davao City. Most traffic lang, kumbaga ganito ang traffic. Di sana yung picture na yun, yung sinabi nyo, traffic yung EDSA. Yon, ganun po nila agad kinakain kapag may issue sa Duterte na gusto nilang ibintang. Samantalang, yung mga kampo nila, kapag may mga 800 billion ata yan di umano. Di ko alam, parang ganun ata yung akusasyon laban po kay Saldico yan, di ba? Sabi na nga ni Saldico, sige, ganito, ganyan. Lumabas yung mga alagad ni Saldico. Di paniwalaan nyo. I-hearing ninyo. Wala Problema kasi ako lang ito'y base lang sa aking opinion. Kasi ang tao kapag mayaman na, may mga sakit na hindi pa rin sila makontento sa kung anong yaman meron sila Talagang pag may pera silang may aalok sa kanila, parang, oy, pera pa to
Sige pa, sige pa. Sa akin to pangkalahatan ulit makikilala mo nga yung tao talaga sa pamamagitan ng pera. Kasi, maraming mabubuti, maraming hindi nagpapasindak sa pera, pero kadalasan ganito ang nangyayari. Makikilala mo ang isang tao kapag ka pera na ang usapan. Ako nga may utang hindi ko kinakalimutan. Yun nga lang, hindi ko talaga mabayaran. Mahina tayo ngayon sa YouTube. Kaya Sir Brensa, laging hello po. Popromote natin maya-maya konti. Hindi ko kasi alam na gaano ako sa YouTube ngayon Parang nag-experiment po ako. Yun mga kapatid, nakikilala yung tao sa pamamagitan po ng pera. No, pag kahit milyonaryo na yan, kung aalokay niya ng mga 40 million pa, kaya 5 million, mga ganon. Ay, Romualdez na ako. Bakit? Si Romualdez lang ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Dahil kay Romualdez may AX. Dahil kay ganito, may ganito pad. No? Kaya, parang dinodiyos na nila yung... Ayaan na natin yan. Kunwari, makabayan tayo. Grabe naman mag-isip to si Bendalo. Sir, hindi ko kita binabanatan Love na love ko mga tulpo noon Alam nyo paano, nung time ako nag-gym. Nung ako sa radyo, Rapi Tulpo, pinapakinggan ko, tumutulong sa mga mahihirap. Grabe yung tindi nun. Pero nung naisip ko, sabi ko, bakit ganun? Nung napunta na sila sa Senado, akala ko mas makakatulong. Pero ano nangyari? Bakit pagka-bilyon ang usapan, tahimik sila? Yung pala, no, nakita ko kay Ben Barubal, may content din siya na sinasabi niya, yung isang congressman doon na anak ni Rapi Tulpo, halos unang-una na nabigyan ng malaking pondo na yung lugar, hindi naman accurate yung malaking pondo na yon doon sa nagawa sa lugar na yun. Diba? Wow! Yun ang hirap po sa atin One-sided po kayo mga sir. Ang bigat niyan, 18 Marines yan. Kahit isang Marine lang sana Pag may nakikita kayong aligasyon, pwede nyo pag-usapan, hindi yung wala pa nga, umihindi na agad kayo. Kung ano-ano na agad ang sinasabi ninyo. Paimbestigahan po natin, sir. Imbestigahan natin, tignan nyo kung ano yung mga dapat, may pinupunto ba talaga sila, ano pa talaga dapat ang pag-usapan. Yung sinasabi nyong pag-aaksaya, matagal lang naaaksaya dyan sa Senado mula noon pa. Hindi pa nga ako ata pinapanganak noon. Laging nag-uusap dyan tapos hindi nabibigyan ng pansin. Puro kwentuhan lang. O ito, baka naman pwede tayong magkwentuhan ngayon kasi nag-ano na ano ba pwede natin tawagin yun? Nag-i-improve na ngayon ang media. Dati media lang, pwedeng manglason kasi ngayon may social media na. May iba't ibang tao na ang magre-reaction sa katotohanan at maraming nanunood. Maraming mga open-minded ngayon, mga kapatid. Nabudol nga lang. Yun lang sa akin, sir. Kayo di ba sir, dapat paimbestigahan. Dapat malaman ng mga mamamayang Pilipino yung sinasabi ng mga Marines. Kayo yung may mga kapangyarihan dyan para mag-imbestiga. Huwag naman isang tao lang o 2 tao hanggang 5 tao ang inyong pinoprotektahan. Dapat buong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, huwag nyo pong kakalimutan. Magpindot po kayo ng like dyan at mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang reaction video na ito, kung mabagal ang inyong internet, hatid sa inyo na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ah, yeah!